your ultimate source for entertainment news. Welcome to LMTV PH. Make sure to hit that subscribe button and click the notification bell to keep updated on our latest videos. Usap-usapan ngayon sa social media ang naganap na TikTok live ng ating paboritong Little Bossing na si Raisa May Dizon kasama ang bunsong anak ng Queen of All Media na si Bimby Aquino Yap. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumabak si Raisa sa TikTok live at talaga namang dinagsa ito ng libo-libong viewers na kinilig at natuwa sa kanilang natural na chemistry. Kitang-kita ang kulit at saya ng dalawa habang nag-uusap at nakikipag-ugnayan sa kanilang mga fans. Umabot pa nga sa mahigit 19,000 concurrent viewers ang nakatutok habang umaapaw ang mga virtual gifts sa screen. Kwela ring biniro ni Bimby si Raisa na gawin na nilang 20,000 ang target viewers dahil sa tindi ng suporta ng mga manonood. Dahil sa lakas ng tambakang ito, nag-trend agad ang kanilang kulitan sa iba't ibang platforms. Sa katunayan, opisyal na silang itinatampok ng Eat Bulaga bilang bagong pampakilig sa tanghalian na may tagline na legit ang kilig dito, na mapapanood mula Lunes hanggang Sabado sa TV5, RPTV at Kapatid Channel. Marami sa mga netizens ang nagsasabing masayang makita si Raisa na nag-e-explore na sa mga ganitong live streaming platforms habang pinapanatili ang kanyang nakakaaliw na personality, lalo na't saktong-sakto ang swak ng humor nila ni Bimby. Nagsalita kamakailan ang kasalukuyang direktor ng Eat Bulaga, ang nag-iisang Ice Seguera tungkol sa posibilidad ng tuloy-tuloy na pagbabalik showbiz ng anak ni Kris Aquino na si Bimby. Kamakailan nga ay naitanong kay Ice kung magiging regular na ba si Bimby sa industriya. Ayon kay Ice, hindi pa niya masabi sa ngayon kung tuloy-tuloy na ito, pero napapansin naman daw niyang nag-e-enjoy si Bimby sa kanyang mga ginagawa. At eto pa ang mas nakakaaliw na anggulo. Kumakalat ang usap-usapan tungkol sa posibleng pagtatambal ni Bimby at Raisa May Dizon. Nang tanungin si Ice kung dapat nga ba nating aabangan ang tambalang ito, natawa si Ice at pabirong sinabi na hindi malabo, pwede naman. Matatandaan na huling nagkasama ang dalawa noong mga bata pa sila sa patok na pelikulang My Little Bossings. Ayon pa kay Ice, nakakatuwa dahil kahit lumaki na si Bimby ay nananatili pa rin itong napaka-down to earth. Mukhang kaabang-abang nga kung muling magkakasama ang dalawa sa isang proyekto ngayon. Kayo mga ka-vlog, bet nyo ba ang tambalang Bimby at Raisa May? I-comment ang inyong mga opinyon sa ibaba. Kakapasok lang na balita, may mainit at pinal na hatol ang batas na siguradong yayanig sa mundo ng showbiz at social media. Ang sikat na komedyante at host na si Anjo Ilana ay opisyal nang natalo sa korte laban sa TVJ Productions Incorporated. Karma! Batay sa inilabas na hatol ng Regional Trial Court ng Mandaluyong City, Branch 279, pinagtibay ng korte ang kahilingan ng TVJ Productions para sa isang permanent injunction. Ibig sabihin nito, habang buhay at pinal ng ipinagbabawal kay Anjo Ilana, pati na sa kanyang mga ahente at kinatawan, ang mag-post, mag-share, mag-broadcast o mag-upload sa TikTok, TikTok Live, at kahit anong digital platform ng mga mapanirang pahayag na naglalayong sirain ang reputasyon ng TVJ at ng programang Eat Bulaga. Hindi ka tumigil, i-spinning kita dyan. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang kalbaryo ni Anjo dahil mabigat na parusang pinansyal ang ipinataw sa kanya ng korte. Inutusan siyang magbayad ng 1,000,000 piso para sa temperate damages dahil sa hindi masukat na pinsala sa brand equity ng TVJ Productions. Bukod pa dyan, kailangan din niyang maglabas ng 1,000,000 piso para sa moral damages dahil sa pagdungis sa goodwill ng kumpanya. May karagdagan pang 1,000,000 piso para naman sa exemplary damages bilang babala sa publiko upang pigilan ang irresponsableng paggamit ng social media platforms na makapanira ng iba. At ang panghuli ay ang 500,000 piso para sa attorney's fees at nagastos sa litigasyon.
Ang lahat ng danyos na yan na nagkakahalaga ng kabuuang 3.2 milyong piso ay may kaakibat pang 6% interes bawat taon hanggat hindi pa ito buong nababayaran ng kampo ng komedyante. Suluhin mo yan! Sa isang opisyal na pahayag na may petsang Hunyo 20, 2026, malugod na tinanggap ng TVJ Productions at Eat Bulaga ang desisyong ito ng korte. Ayon sa kanila, ito ay isang definitibong pagpapatunay at pagtatanggol sa integridad ng programa, ng mga host nito at ng pamunuan na ilang dekada ng pinagkakatiwalaan ng henerasyon ng mga manonood. Isang matinding babala rin daw ito mula sa hustisya na hindi kailanman maaaring gamitin ng padalos-dalos ang social media upang tapakan ang karapatan ng kapwa. At iyan ang ating update for today. Kung nagustuhan mo ang ating content, feel free to like, share, and subscribe. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Hanggang sa susunod nating video.